Mga kaibigan, isang mapagpalang araw po ng Sabado, November 15, 2025. Meron po tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. But before that, please don't forget to like and subscribe and then pahit na rin ang notification bell. Maraming salamat po. Uunahin ko na muna dito ang weather system po na nakakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao ay tinatawag po natin na ITCC or Intertropical Convergence Zone na nakakaapekto po sa bahagi ng Palawan, Visayas at Mindanao. Meron din tayong mga localized thunderstorms dyan naman sa bahagi po ng Luzon, lalo na sa Metro Manila. So ngayon po mga kaibigan, meron din tayong nakikita na potensyal na sama ng panahon na mabubuo sa last week po o huling linggo ng Nobyembre. Ay dan po yan sa tinatawag natin na Tropical Cyclone Threat Potential. Doon po sa ating tinatawag na Tropical Cyclone Threat Potential, sa week 2, pagitan po ng November 21 hanggang 27, meron pong LPA or low pressure area na mabubuo na manggagaling po sa may silangan po ng Mindanao. Yan po yung nakikita natin sa ating advanced weather forecast na mabubuo bilang isang low pressure area or may chance rin na maging bagyo pero hindi po nakikitaan na magiging malakas or magiging kategorya ng super typhoon kagaya ng mga unang mga bagyo, yung Typhoon Tino at Super Typhoon Yuan. Pero banta pa rin yan sa sama ng panahon na makakaapekto lalo na po sa bahagi po ng Mindanao. Alam naman natin, nakakatapos lamang dyan sa Visayas, sa Luzon ng mga nakaraang bagyo. And then gayon naman, ang susunod naman is itong bahagi po ng silangan po ng Mindanao. So ngayon, ang nakakaapekto po sa bahagi ng silangan Mindanao ay tinatawag natin na ITCC. So forecast weather conditions natin sa area po ng Visayas, Mindanao, Mimaropa, Bicol Region at Quezon patuloy po makakaranas ngayong araw po ng Sabado ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po sa ITCC or Intertropical Convergence Zone. Yung ITCC po na yan po yung salubungan ng hangin sa northern at sa southern hemisphere. So asahan natin ang posibleng pagbabaha at landslide sa mga landslide prone area kung sakali po magkaroon tayo ng moderate to heavy rains anumang oras po yan. Samantalang sa area naman po ng Cordillera Administrative Region sa may Cagayan Valley at sa may Aurora, dyan po sa may bandang hilaga po ng Luzon, ay yung mga lugar naman na yan ay apektado po ng tinatawag natin na northeast monsoon or hanging amihan. Usually, nararamdaman na natin at na-experience na natin yung medyo malamig na panahon at nakikita naman natin ngayon, no? Kahit makulimlim ang panahon, malamig ang hangin. Nadulot po yan ng amihan or nasa officially amihan season na kasi tayo ngayon. Samantalang dyan naman po sa Ilocos Region, patuloy din makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies with isolated light rains or mahinang pag-uulan dahil po sa amihan or northeast monsoon. Wala naman ito masyadong significant impact pero patuloy nating bantayan, no, kung sakaling magkaroon ng malalakas na pag-ulan, and usually mga malalakas na pag-ulan bandang hapon at sa gabi yan nangyayari. Ngayon naman medyo mga mahihinang pag-uulan lang, mga ambon lamang ang nararanasan natin dahil yan sa amihan. Sa area po ng Metro Manila, ilang bahagi ng Luzon, ngayon umaga, medyo hindi okay ang panahon, maulap na kalangitan ang nararanasan natin na meron po mga isolated rain showers or thunderstorms at lalo na po bandang sa hapon at sa gabi. Yung nagiging epekto niyan dahil po yan sa mga localized thunderstorms. Ang mga localized thunderstorms, madalas yan bumubugso o talaga nagpapaulan kahit walang bagyo sa may hapon at sa gabi. Kung papapansin ho ninyo, hindi lang natin pinagbabasihan dito kung meron tayong bagyo. Kasi yung iba ang sinasabi, kapag umulan ng malakas, akala nila merong malalakas na bagyo or may panibagong bagyo na naman. So napakaganda kasi ng bagay na dapat alam natin yung lagay ng ating panahon. Marami ho tayong weather system na nakakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa. Ang active na weather system ngayon na nakakaapekto dyan po sa may silangan ng Mindanao ay ang ITCC. Meron din tayong northeast monsoon sa may hilaga po ng Luzon at parte naman ng Metro Manila, no? Meron tayong tinatawag na mga localized thunderstorms. Diyan naman sa bahagi po ng Visayas area, eastern na Visayas, apektado yan ng mga localized thunderstorms din, and usually hindi naman masyadong nag-e-epekto ng malakas yan or nagbibigay ng malalakas na hangin or mga pag-uulan. Pero lagi ko sa inyo sinasabi na maging alerto. Sa advanced weather forecast natin, bakit natin sinasabi agad last week pa ng Nobyembre? Ngayon ho kasi
kailangan natin ang advanced weather forecast para po mapaghandaan. Nakita nyo naman yung Super Typhoon Yuan, malayo pa lang na-detect na siya sa system na talagang ang direction po niya ay papunta sa North Luzon. So mas maganda na determine natin, no, o nalalaman natin yung mga lugar na dadaanan ng sama ng panahon or potential na bagyo para maaga pa lamang ay atin po itong napaghahandaan. Ito namang sinasabi natin na banta ng magiging bagyo sa huling linggo ng Nobyembre, hindi po ito nakikitaan ng magiging malakas or magiging typhoon or hanggang sa super typhoon category. Dahil nga po sa kategorya niya, nasa low chance na maging isang ganap na tropical depression. Pero tulad na aking sinasabi, araw-araw nagbabago ang forecast, yung direction ng hangin, nagbabago yan. Pero kung wala masyadong magiging pagbabago hanggang sa dumating po ang last week ng November, pagitan po ng November 21 hanggang 27, pwede natin i-take note yan, hindi na talaga makikitaan na lalakas yan. Pero kapag nagkaroon niyang na active movement yung kanyang hangin o sirkulasyon at mas lumapit pa sa epekto ng ITCC, o ganito ang senaryo natin, kapag ang ITCC ay hindi nawala sa pagitan ng November 21 hanggang 27, may chance na ma-develop or lumakas itong low pressure area at maging isang ganap na bagyo. Ang susunod na bagyo ay papangalanan po natin bagyong Berbena. Ngayon ay very trend at pinag-uusapan dahil ang sinasabi ng iba, ito daw ay magiging malakas na bagyo base sa kanyang pangalan. So walang kinalaman ang pangalan o magiging pangalan ng bagyo kung ito ay magiging malakas hanggat hindi lumalabas yung kanyang tinatawag natin na intensity and forecast o yung tinatawag din natin area of probability, yung kanyang magiging direksyon o yung magiging lakas niya sa paglipas ng mga oras or mga araw. Pero ito ang sigurado, hindi naman nakita sa advanced weather forecast natin o sa ating mga weather models na ginagamit na magiging potential na malakas na bagyo. Ito nga pong nakikita nga sama ng panahon sa pagitan po ng November 21 hanggang 27, huling linggo po ng Nobyembre. Yan mahinang potensyal lamang ng bagyo at hindi po magiging banta. Pero tulad na ang sinasabi, mahina man or malakas ang magiging bagyo sa mga susunod po na mga linggo, ay kinakailangan pa rin natin maging handa. Dahil nga po nagbabantang muling bumalik ang epekto ng easterlies. Ang easterlies, no, ay malisang hangin lang gagaling sa may silangan po ng ating bansa. At kapag yan ay bumalik, yung pressure or init ng hangin na meron dyan, pwedeng magpa-develop ng mga cloud cluster or low pressure area sa pagitan po ng Silangang Mindanao. So bakit Silangang Mindanao naman ngayon ang tinatarget po ng mga banta ng sama ng panahon? Dahil nga po nakakadaan na ang bagyo sa may North Luzon, sa Eastern Visayas, hindi naman kasi nadodoble ng isang lugar lang ang dinadaanan ng bagyo. Paiba-iba yan. Dahil na rin yan sa movement or ikot ng hangin na nagsisirculate sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Kapag nagkaroon na ng movement doon sa lugar na yan, hindi na yan or maliit na yung chance niya na muling daanan ulit ng panibagong bagyo. So dyan sa may silangan ng Mindanao, hindi yan nadaanan ng Bagyong Tino, direkta, naapektuhan din. Hindi rin nadaanan ng Super Typhoon Yuan, pero yung trap extension nakaabot. At etong banta ng susunod na bagyo na ating imamonitor sa last week ng November ay posible pong dyan dumaan. So may mga tsansa na dyan po magkaroon ng epekto. So ngayon pa lamang po ay magkaroon na tayo ng paghahanda, maging ready sa mga posibilidad po na pwedeng mangyari. So yun muna nga pinaka-latest update natin sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat and then God bless po sa inyong lahat.